Nagsalita na ang isang balikbayan mula sa Canada na nahulihan noon ng kilo-kilong shabu sa maletang nakapangalan sa kanya. Kinumpirma ng mga pulis na biktima lang siya ng isang talamak na modus sa isang airport sa Canada. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Mag-iisang taon na mula nang ibalita ko ang isang balikbayan mula sa Canada na inaresto matapos madiskubre umano ang kilo-kilong shabu sa kanyang maleta. Sa unang pagkakataon mula nang siya'y makalaya, nagpaunlak sa News 5 ang 63-year-old na si Grace Merano. Higit 3 linggong nakulong si Grace sa headquarters ng PIDEA sa Quezon City nang dahil sa insidente niya. July 14, 2025 nang lumapag sina Grace at kanyang anak sa NAIA mula Hong Kong sakay ng connecting flight galing Toronto. Iyon daw ang unang pagkakataon na makakauwi ng bansa sina Grace matapos ang mahigit isang dekada. Pero ang excitement noon napalitan ng bangungot. Nawala raw ang isa sa 4 nilang bagahe. Sa halip daw na tulungan siya ng staff, dinala siya sa isang kwarto kung saan kinwestiyon na siya tungkol sa kilo-kilong shabu. Believe it or not, my first time to see, she said, "Mom, I think that's what they call shabu." I said, "Oh, really?" You know what? From my perspective, it looks like bahaw na kanin. Dagdag pa riyan, ipinagtataka niya rin kung bakit nagkaroon ng baggage tag na nakapangalan sa kanya ang bagahe, gayong hindi raw sa kanya yon. The arresting officer asked me 3 times, "Bag nyo to, di ba?" Sabi ko, "Hindi." Sabi niya, "Bag nyo to, di ba?" Sabi ko, "No." How many times do I have to tell you that luggage does not belong to me, that luggage is not mine? Pinalaya kalaunan si Grace base sa inilabas na resolusyon ng Department of Justice. Wala raw sapat na ebidensya na isa siyang drug courier. Pero ang malinaw daw sa ngayon ayon sa PIDEA. Lumalabas nga po na there was switching of luggage na nangyari. Although yung tag kasi ng pangalan niya nung kanyang luggage was found doon sa na-recover natin sa NAIA. Ayon sa PNP Aviation Security Group, ito raw ang unang beses na nagkaroon ng luggage tag switching modus sa NAIA. Bagay na binabantayan umano ngayon ng mga otoridad sa mga paliparan. Pero nabunyag sa isang investigasyon sa Canada na laganap ito sa Toronto Pearson Airport. Ayon sa ulat, tinatanggal umano ng mga sindikato sa tulong ng mga kasabwat na baggage handler ang mga baggage tag ng mga ordinaryong pasahero gaya po ng hawak ko ngayon. At saka po ito inililipat sa mga bagahe na naglalaman ng illegal na droga. Hindi bababa sa 17 Canadian ang naaresto na at naimbestigahan sa iba't ibang bansa dahil dito. May mga inaresto na rin daw na bagmen ng airport kaugnay niya. Nakabalik na sa Canada si Grace pero hanggang ngayon may trauma pa rin siya sa nangyari. It really, really breaks my heart. The hardest part of this all is how it affected my son. How do you think a child will feel if their mother is being handcuffed right beside them? Para raw hindi mabiktima ng ganitong modus, payo naman ng mga otoridad. Pag sakaling may mga insidente no, na ipapaangkin or ipapabigay sa'yo, wag muna mong tanggapin no, yung mga bagahe. Siguraduhin muna na yung bagahe na yon ay sa'yo. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.